Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang saking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. No hindi inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapitbayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea at nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, sa atin pong ebanghelyong napakinggan, si Jesus ay patuloy sa kanyang pagmimisyon. At alam natin na parte po ng paglilingkod ng Panginoon ay ang pagpunta niya sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang nayon. At ano po ang ginagawa ni Jesus pag siya ay pupunta sa iba't ibang bayan? Nagpapahayag po siya ng salita ng Diyos. Pangalawa, marahil siya po ay nagpapagaling sa mga may sakit. Pinapaalis po ang mga inaalihan ng demonyo. Pero mga kapatid, sa pagmimisyon ng Panginoon, hindi ang kanyang sarili ang namumutawi. Bagkus sa pagmimisyon ng Panginoon, ang kanyang ipinaparanas, ang kanyang ipinaparamdam, ay ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Sa mga oras na siya ay nagpapagaling, ang ipinaparamdam niya ay ang kagalingan na nagmumula sa Diyos Ama. Kapag siya ay nagpapatawad sa mga makasalanan, ang ipinaparamdam niya sa tao ay ang awa at pagpapatawad ng Diyos Ama. Sa madaling salita mga kapatid, kailanman sa buhay ng Panginoon, sa buhay ng mahal na pong Jesus Nazareno,
hindi ito nawalay sa pag-ibig at mukha ng Diyos. At siguro mga kapatid, yan din po yung napakagandang hamon para sa ating lahat. Na tayo bilang mananampalataya, hindi lang tayo sumusunod sa Diyos dahil ito'y nauuso. Hindi lang tayo sumusunod sa Diyos dahil meron lamang humila sa atin. Kundi sumusunod tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno dahil sa pamamagitan niya, nararanasan natin ang awa at pag-ibig ng Diyos. At kung tayo ay nakakaranas ng awa at pag-ibig ng Diyos, magandang tanungin, sa atin din po bang buhay, sa atin buhay araw-araw, ang ibang tao din po ba nakikita sa ating pamumuhay ang awa at pag-ibig ng Diyos? Kasi dapat po sa ating mga Kristiyano, sa ating mga Katoliko, kung tayo ay sumusunod kay Jesus, dapat nasa atin si Jesus. Kung tayo ay sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno, dapat sa buhay natin, nandoon ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pwede niyo po bang tingnan yung katabi ninyo? Nakikita niyo po ba ang mahal na pong Jesus Nazareno sa kanya? Bakit parang yung ilan ayaw? No? Bakit parang yung ilan hindi matanggap? Pero mga kapatid, ito po ang hamon sa atin. Sa pagmimisyon ng Panginoon, ipinamalas niya ang pagmamahal ng Diyos. At tayo pong sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno, ang hamon din po para sa atin ay ipamalas, ipangalat, iparamdam sa iba ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga sariling pamumuhay. Pero ang tanong mga kapatid, madali po ba iyon? Hindi. Ako na po mismo ang nagsasabi, hindi. Kaya nga ano po ang dapat nating gawin? Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, si Jesus sa kanyang pagmimisyon, nagpalayas ng mga demonyo, nagpagaling ng mga may sakit, at aaminin ko po sa inyo, yung buhay po ni Jesus, nakakapagod po yun. Ang buhay po ng Panginoon sa kanyang pagmimisyon, mahirap po yun. Pero paano na paglalabanan ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na ito? Sa pamamagitan ng pananalangin. Sabi po dun sa ating ebanghelyo, pagkatapos gumawa ni Jesus ng napakaraming milagro, pagpapagaling sa mga may sakit, bumangon siya ng napakaaga, pumunta sa ilang na puok at nanalangin. At sa kanyang pananalangin, binibigyan siya ng panibagong lakas. Sa kanyang pananalangin, binibigyan siya ng direksyon sa kanyang buhay. At yun po siguro yung napakagandang pagpapaalala sa atin. Mahirap po minsang sumunod sa Panginoon. Mahirap ang pagmimisyon na ginagawad sa ating lahat bilang mga Kristiyano at Katoliko. Pero malalagpasan natin ang lahat ng bagay na ito kung nandoon ang buhay pananalangin. Dahil sa mga oras na tayo ay nananalangin, yan din ang mga pagkakataon na humuhugot tayo ng lakas mula sa pinakamakapangyarihan. At sino po ang pinakamakapangyarihan? Ang Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno. At kung nandun din ang buhay panalangin, tandaan natin, dadalin tayo sa tamang direksyon. Dadalin tayo sa tamang daan. Kaya mga kapatid, mahirap mang sumunod. May hamon man ng pagsunod sa Panginoon. Pero kung nandoon ang buhay panalangin, kahit napakadami nating ginagawa, ito'y magbibigay sa atin ng kalakasan. At ang kalakasan na ito, nagmumula sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya dapat sa ating mga Katoliko at Kristiyano,
Kung meron mang isang bagay na hindi dapat mawala, ano po yun? Ang magdasal. Ang bagay na hindi dapat mawala sa buhay natin bilang Kristiyano at mga tagasunod ng mahal na pong Jesus Nazareno ay ang lumapit sa Kanya, manalangin. Dahil sa pamamagitan niya, tayo ay pagkakalooban niya ng lakas. At ang lakas na ito ay gagamitin natin upang tayo'y magpatuloy sa misyong ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang misyong umibig, magpatawad, at magbigay awa, kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.